Amen? Muli, palakpakan natin si Lord. Ito yung narinig nila ito na paulit-ulit, pero mag-iba-iba po ang binibigay na revelasyon ng Diyos. Share, subscribe. Kaya pag bukas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo 13 verse 47 hanggang 49. Nakaready na po ba yung mga Bible nyo? Amen. Ang sabi po niya rito, tayo po yung makikinig, hindi lapit gagawin natin. Ano yung usapan kagabi? Ano ba yung salitang kalingaga? Hindi ito pa kalingaga, ito yung rektang sinasabi ng Panginoon. Kaya may kakayanan tayo umunawa. Ang sabi po niya rito, ang pamagat po nito ay ang lambat. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lambat na inihahagi sa dagat at nakahuhuli ng sari-sari isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang iniipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang isdang hindi mapapakinabangan. May iniipon, may itinatapon. Hindi mo? Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablag na apoy. Doon magngangalit sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Po ba? Ang pinag-uusapan dito hindi isa lang kasi mga mangingisda po yung pinag-uusapan. Noong panahon ni Jesus Christ, diba, sa panahon ng Mateo, sa panahon ni Jesus noon, may mga nadaanan siyang mangingisda. Di po ba? Sila yung mga mamalakayan ng isda. At sinabi niya, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakayan ng tao. Ang sinasabi po rito, ang paghahari daw ng Diyos ay kahalintulad ng mga mangingisda. Ang mga mangingisda, pumapalaot sila, ang ginagamit nila ay lambat. Tama po ba? Pero yung mamalakayan ng tao, ang inahagas nila ay salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Sa mga mangingisda, pinipili yung may pakinabang at itinatapon yung wala. Di ba nagtitiis sila, nagtsatsaga sila? Pinipili nila. Yun yung pumapalaot na naghahanap ng isda ng kanilang ikabubuhay. Yung mamalakayan ng tao, pumapalaot sila sa ibabaw ng lupa para sila yung mamalakayan ng tao. Amen po ba? Gaano nagtitiis ang mamalakayan ng tao? Ang mga lingkod ng Diyos na ito sa Diyos na humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa mga bansa. Sa aklat ko ng Mateo 28:19, sabi ng Lord, humayo kayo, gawin yung mamalakaya. Gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa mga bansa. Napakahirap po noon. Ultimong kapatid mo, ultimong kapitbahay mo, ultimong anak mo, napakahirap isolvin. Hindi po ba? Totoo po yung aminin natin na totoo. Napakahirap. Ang lingkod ng Diyos, ang mga humahayop nagtitiis. Umuulan, maaraw, mainit, may pamasahe o wala. Nakikinig o hindi, kailangan mong humayo kasi utos ng Diyos. Hindi po simple ang maglingkod sa Lord. Ngayon kung gusto mong lumago sa Diyos, nakalakip doon yung pag-iilan. Katulad ng sinabi ko kanina, bago sila lumalim sa Lord, dinadalaw ko sila linggo-linggo sa lugar ng Apex. Bumabagyo, may payong ka, wala, mabasa, o ano mang pagdaanan mo. Obligado kang gumanap sa kupos ng Panginoon. Ito, naunawaan niyo po ba yung mensahe? Kung gusto mong lumalim sa Lord, marami kang bagay na isusuko sa Diyos. Unang-una yung ambisyon mong lumaman.
hindi masamang mag-ambisyon. Kung ako tatanungin, bakit yung sinasabi yan, Sister Marita? Ako'y paano matagal ng panahon? 1994, balo na ako. Nung makilala ko si Lord, nangarap ako magtrabaho. Pero dahil masasagasaan yung ministry ibinigay sa akin ng Lord sa pamamagitan ng pastor, lagi kong nililin yung mga sitwasyon. Minamaga ako ng aking pamilya. Yan, church ka ng church. Kaya hindi umuulay sa buhay mo, nag-iingat ako. Okay naman. Kasi yung yaman ng mundo, hindi ka magdadala sa aking palitas. Anyway, hindi naman ako ginugutom ng Diyos. Kaya malusog naman ako, di ba? Unang-unang mapapersecute sa iyo yung pamilya mo, kaya hindi ka umulitan. Kasi puro ka Lord, puro ka church, puro ka Lord. Hindi kayang bilhin ang salpi. Yung nadala mong kagalakan, kagaanan, kaginawan, kapayapaan, hindi kayang bilhin ang salpi. Hindi kayang itumpa sa iyong ambisyon. Noong isang araw lang, kahit na naman yung komento labay sa nag-i-invite daw ako, maaaring ayusin pa yung ating buhay. Sila daw ay okay na sila. Maayos na lang yung kanilang buhay. Maayos yung buhay mo kasi may pera kayo. Hindi kayo masaya. Pero hindi po yun ang maayos ng buhay. Sa akin ang ano, maayos ang buhay ng nanay ko. Kung may nakikita kayo hindi maganda sa pamilya na, hindi po siya. Inibig ginawa niya yung kanyang tungkulin. Ano'y basihan niyo sa inyong pananampalatay? Bakit sinasabi ko yan? May basihan yung nanay ko sa kanyang pananampalatay ay ang Biblia. Sumusunod siya sa utos ng Diyos. Kayo, ano'y basihan niyo? Pananampalataya. Pag wala kayong basihan, hindi po ba? Amen. Ang basihan ng pananampalataya nakasaad sa banal na aklat. At yun po ay ang mensahe ng mga Diyos. Amen. Taong 1994 hanggang ngayon. Iningatan naman ng Diyos. Pinasayin ka pa ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, ang lambat na tinutukoy rito, kung uunawain natin mabuti, lahat na tinawag ng Diyos para maglingkod, sila po yung mamalakayang tao. Amen. Amen. Kung hindi mo yan magagampanan, di ba? Nagkukulang yung bilang ng lingkod ng Diyos. Sa mga mangingisda, sama-sama silang humahayog para mangisda. Sa mga taga-church, bilang langit sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung gusto, pwede pag ayaw, pwede. Bakit? Pinagpupwede lang ng Lord dyan. Pero pagdating ng panahon, pagsusulit mo yan, kapatid. Naunawaan mo po ba? Amen. Kaya pa natin sila. Diba? Ang sabi na rito, maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Habang pinitipo nila ang sasita ng mabubuting isda at itinatapo ng mga isda walang pakinabang. May pakinabang at mayroong wala. Yung wala raw pakinabang ay itinatapo. Amen. Naghihintay ang Diyos sa ating pagsunod. Kung gusto mo, hindi ka matatawa. Sinabi ko lang, ito yung pinababasa lang sa akin ng Diyos at ipinapasabi lang niya sa inyo. Amen. Tayo mo lang ay naghahangad tayo ng buhay mo lang agad kung bakit tayo narito. Naghahangad tayo ng kapayapaan. O tama, pinapayapa tayo ng isa pag narito tayo, pero hanggang kapayapaan na lang ba yung ating ambisyon? Dito sa lupa, payapa ka kasi nasa Diyos ka. Pero kung hindi mo susundin yung kanyang utos, pinipili, iba-iba
tinatapon mo walang pakinabang. Hello. Ang gusto ng Diyos, pakinabangan na tayo lahat Amen. sa magaling salita. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Gusto ng tayong lahat ay magkaroon ng pakinabang sa kanyang lubasan. Kayo'y nasa bangka ng Diyos. Hello? Yung bangka ni Noah na ginawa sa tuktok ng Ararat, isinakay doon yung mga iniligtas. Bakit ka nasa iglesia ng Diyos? Sinasakay ka para sa iyong kaligtasan. Pero kung hindi ka gaganap, lumarating yung unos. May unos, amen po ba? May unos. At hindi natin yung magtatag, di mayroong unos. At si Lord ang nagtatak na ano. Mga kapatid, yung pinapasabi ng Diyos bilang reminder sa ating lahat. Nire-remind tayo ng Diyos. Ang mangingisda nakasakay sa barko. Tama ba? Yung iniligtas, isinakay sa barko. Yung nakakarap sa isip, pinapasok sa Diyos. At yung gusto maglingkod, inilalabas ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Kayo na po ang mag-isip, ano ba yung meaning of kahulugan? Kung bakit inilalabas, para anong gagawin? Kung gusto mong hindi matapon, ikaw ilagay sa sisidlan, alam niyo na pong ibig ko yun. Hindi po ba? Amen. Nakikinig po ba na? Amen. Dapat po tayo sa Lord. Hindi po ba? Ganito daw po inahalin tulad ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, individual. Porque ikaw ay lingkod ng Diyos, pamilya mo. Dahil ikaw ay sumasampalataya, sumasampaligtas sila. Dito sa lupa, pwede siguro. Pero yung pangako kaligtasan habang buhay. Minsan sama-sama tayo humahayo. Pero pag humahayo ka, iba yung nasa isip mo. Kung hindi ako humahayo, nagtrabaho lang, hindi ko pinagkakita pa sama. Pero dapat hindi po ganun. Kung gusto mong lumalim sa Lord, kalimutan na yung mga bagay na gusto mong gawin. Ipawain mo sa Diyos yung mga bagay na gusto mo at kung saan yung darating. Naniniwala po ba kayo? Ang Diyos ay punong-puno ng pangapat, hindi yung pinakawin, mintas na ikaw ay sumusunod dumagal at patuloy niya yung pinatupad. Maliban, hindi ka tumupad sa kanyang mga utos, yung pangako o ka ng umasa. Palapakan natin si Lord. Amen? Mahigpit po ang Diyos, pero mapagmahal ng Diyos siya. Amen. Huwag ka man siya istrikto, mahigpit siya yung mapagmahal ng Diyos. Hallelujah. Makipagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Kolosas. Napusin po kayo sa Aklat ng Kolosas. Simulan po natin siya sa 1 verse 9 pa mula. Kaya mula nang marinig natin ito, patuloy namin idadalangin sa Diyos na sana'y pag pinanalangin sa Diyos na sana'y paunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Diyos. So, ang pakikinig, sabi ng Apostol Pablo, di po ba? Ay dapat mayroong pangunawa. Amen. At lubusan daw, sabi niya rito, natin maunawaan, kasi sinabi ng Diyos dito, kalooban ng Diyos na maunawaan mo yung karunungan at yung pangunawa, naririnig mo. Yung po'y galing sa Espiritu ng Diyos. Kung ano sinabi ng pastor kanina? Kung tayo'y nakapagsisi, tayo'y tumalikod at tayo'y tumanggap, andun po yung kaloob. Amen po. Amen. Lahat ng tumalikod, lahat ng nagsisi, lahat ng tumanggap,
andun po yung pagkaunawa patungkol sa karunungan ng Diyos. Amen. So, biyaya na ng Diyos siya kasi kahit ayaw man sa gusto, kung tumanggap ka sa Diyos at ikaw ay nagbagong buhay at nagpatuloy ka sa Lord, naroon yung kaloob. Amen po. Amen. At ang sabi niya, kaya mula nung marinig namin ito, patuloy namin itinalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng banal na Espiritu. Sa gayon makakapagpatuloy kayo ng may karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Hello. Amen. Kung ikaw ay walang puso sa Diyos, mahal ka kahit kailan magkaroon ka ng mabuting plano sa iyong buhay, sa iyong kapwa. Maliban, mabiyayaan ka ng kalooban ng Diyos, ang kalooban mo ay galing sa Diyos, magbabago yung pagkatao mo at higit sa lahat. Magkakaroon ka ng mabuting gawa. Amen. Ang sabi niya, lalawak ang iyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ano daw po? Idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis. Yan. Amen. Sa pananampalataya may kalakip na hirap, may kalakip na pagod, may kalakip na pagtitiis. Lahat yan kalakip yan sa pagsunod sa Panginoon. May kalakip na magpapakatatag. May paninindigan. Laban mo yun bilang isang lingkod ng Diyos, bilang Kristiyano. Laban mo yun. At hindi ka naging isang lumalaban dahil mayroong Diyos. Amen. Nangangako. Amen? Ang sabi niya, idinadalangin namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis at masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lahat may kalakip na hirap. Hello. Naunawaan niyo po ba? Minsan, araw ng Sabado, imbis na itulog para kinabukasan sa pagsamba, yung isip niya preskong-presko sariwang makikinig-kinig. Hanggat diyan yung mga ginugol yung buhay sa TV at sa cellphone pagdating sa church. Ano sabi kanina ng pastor? Present back. Mentally andun. Saan to? Aminin natin yung katotohanan. Maintindihan ka lang kung galing ka sa trabaho. Pagod ka maghapon, maintindihan. Pero yung ginugol ko yung buhay mo sa pagsisip ko pagdating sa mga bagay na worthy. Na walang kaugnayan sa pananampalataya pati kung inaantok ka rin ito yung nakaupo at utang na loob. Magbago na tayo. Amen. Amen? Hindi ako nagtatay. Pero ipinapahayag ng Diyos na mamagitan ng aking labi at nais ng marinig ninyo. Amen po. Ako sabi ko, pero daw ako nagturo, salbahay ko na. Tanggap ko yun, hindi naman ako salbahay nagturo. Ipinapasabi lang, mas babang ipinapasabi lang. Sabihin mo, sabi ni Jesus, sabihin mo. Ezekiel, sabihin mo. Amen. Ako yung nagkasunod lang ni Kristo, nagkasunod lang sa Diyos. Hindi naman akin yung inaakal, ito yung salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? At hindi rin nananakit ang Diyos. Kung minsan tayo nasasaktan, tanungin natin yung ating sarili. Nag-church ka lang. Panapahan natin sila. Nag-church ka noon, nakinig ka noon, panahon na yun, kaya nararamdaman mo yan, nag-church ka noon. Kaya pag wala kang naunawaan, natulog ka lang noon. Hello. Amen po ba? Hindi ka tayo tinun eh. Hallelujah. Amen po. Amen. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, o
lugod sa Panginoon. Sasagana daw kayo sa lahat ng mabubuting gawa. At lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. Amen. Kung lumawak yung pagkakilala mo sa Diyos, sino kaya yung makikinabang? Hindi ba ikaw din? Amen. Amen. Ako kung hindi lumawak yung pagkakilala ko sa Diyos, hindi ako isang sulok nakikinig, inaanap natutulog. Pero kilala ko nag-isip pagkakilala ko sa Kanya eh. Ay ba ako inaantok? Pwede kong lilinabang yung sarili ko. Sa gawain ng Sabado, pagod ako sa Sabado eh, pagod ako. Nagtatrabaho ako eh. Alas 3 pa lang na madaling araw, nasa trabaho na ako. Pag ako inaantok yung kung anong gagawin ko sa sarili ko. Para lang malibang ako. Kasi ayaw ko wala yung presence ng Lord na salita na binabat ko ng pastor kasi baka hindi ko na yung marinig sa susunod. Ayun po. Kailangan kong makamanan bawat salita na lumalabas sa bibig ng pastor. Kasi baka sa susunod na araw, hindi na niya yung mabanggit na miss ko yung bagay yun. Na yung pa rin magbibigay sa akin ng lakas sigla. Mas mataas na paniniwala sa Diyos. Kasaya lang, ako natulog lang. Hello. Ako'y nag-cellphone lang. Habang nagagawa. Ako'y nagdaldal habang may gawain. Sayang ang presence ni Lord. Amen po ba? Amen. Tayong mahal na mahal ng Diyos. Bakit ganito siya magsabi? Ayaw na mayroong nagpupula. Amen. Yun sa madaling salita. Amen po? Amen. Nakakabilis ng oras. Malapit na naman magtapos. Amen po ba? At ang sabi sa Malakaya, sa Malakay tayo, ito may promise ng Panginoon. Hindi po ito yung offering ha. Tapos na yung offering. Amen po ba? Amen. Speaking of offering, alam niyo po, sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos, wala kang dapat pinanghihinayangan. Ang lalagay ng pinaglalaanan po yan, pinaglalaanan po yan. Diyan nagbubukas ang kalangitan ng mga blessing. Amen. Eh, bakit ko sinabi? Ako'y napaka-ordinaryong tao. Halos kong isipin mo pa paano ako nakakasurvive. Pero kahit kailan sinabi ko sa sarili ko yung para sa Diyos ay para sa Diyos. Amen. At kami para sa akin yun ang sa akin. Hindi naman sinungaling ang nanako. Amen. Patuloy siya nagbibigay ng mga blessing. Amen. Nagbubukas siya ng mga daan. Na kung ano-anong simpleng bagay na yung pagkakitaan, yun ay bilang sa mga Diyos. Amen. Naniniwala po na kayo. Amen. Masaya buhay, magalang buhay. Masarap ang buhay, masarap kumain. Pag may batin kayo alam. Kanino na galing? Sa Diyos. Alapakan natin si Lord. Amen po? At ang sabi sa Malakaya, 3. 13 po ba? Masasakit. Inuwain niyo po itong mabuti kasi baka ma-misinterpret niyo yung salita ng Panginoon. Ang sabi niya dito, ang Diyos po ang nagsasalita. Amen. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ng mga tao ko ng Diyos. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Diba? Wala silang pagkaunawa patungkol sa Diyos kasi sabi nila, maayos naman ang buhay namin. Wala silang basihan sa kanilang paniniwala. Ano ba yung basihan yung paniniwala nyo sa Diyos? Eh, wala naman kayong basihan. Ano sabi kanina? BIBLE, Bible-Based Instruction Before Leaving Earth. Yun ang basihan ng pananampalataya natin. Amen. Amen ba? Nakunawaan niyo po ba ito? Salamat sa Panginoon. Di ba ang sabi? Tatatawa yung kapatid ko. Okay? Ang sabi niya, sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos?
Amen? Okay. Yun ang sagot nila sa Diyos. Kasi pinagchichismisan nila ang Diyos. Labag sila sa Diyos. Eh, hindi ka makapagtago sa Diyos kung sino ka man. Hindi ka makapagtago sa Diyos. Amen. Ang sabi niya, hindi pa kung sino pa ang palalo, siya pang pinagpapala. O diba? Okay naman yung buhay namin. Ayusin niyo na lang yung buhay niya. Uli lang, Panginoon. Saan yung okay doon na may pera ka? Okay lang kung may pera ka? Hindi ka dadalhin sa kaligtasan ng pera mo. Yung pera mo hindi kaya bubuhatin sa ospital. Amen? Pray lang Diyos. Pero ang Diyos bubuhatin ka niya para iligtas. Amen. May pera ka man o wala, basta may pananampalataya kasi bubuhatin ka niyan sa kaligtasan. Ang sabi niya rito, hindi ba? Hindi lamang na nagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos. Sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi naman sila pinaparusahan sa tamang panahon. Iniipon ang Diyos lahat ng kasalanan natin. Iniipon! Kung nakakalahati pa lang, malapit nang mapuno. Pag napuno yan, amen. Hindi naman pinaparusahan kahit masasama sila, sila po ay nananagana, pinagpapala. Sinusubok pa nila ang Diyos. Oo. Hindi naman pinaparusahan sa tamang panahon, hintayin mo. Pero wala na yun dito sa church. Amen. Nandun na yun. Lagi ko nakikinig sila. Amen? Sa tamang panahon, yung pagsuway mo sa Diyos, pagtitingi-tingihan mo sa Diyos, magsusulit ka pagdating ng araw. Ang sabi niya, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong ito na. Nag-usap-usap yung mga taong walang paggalang, lapastangan sa Diyos. Ito na, nag-usap-usap din mga taong may paggalang sa Diyos, nakikinig pala ang Diyos. Ang sabi niya rito. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Nag-usap-usap yung mga Christians na mahal ang Diyos. Amen. Pero pakalating sila sa ating mga buhay. Kasi ang laging topic pag-usapan ang Diyos sa buhay natin. Hindi po ba? Pag iba naging topic ko, iba na yun. Hindi ka na ng Christian. Kung iba ng tao yung pag-topic mo, utang na loob, patawarin tayo ng Diyos. Ang sabi niya, pagkatapos nag-usap-usap ang mga may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. O yun o? Kismoso ang Diyos, hindi! Nagmamanman siya sa atin. Amen? Ang sabi niya, pinakinggan niya mabuti ang kanilang pinag-usapan. Kaya, pinatala niya. Ito na, maganda. Kaya ipinatala niya. Sabi ng Lord, sa isang aklat, ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Amen. Hello? Nasayang ba? Kasama ka pala sa listahan na may mga ayuda? Amen. Kasama ka pa sa listahan na may mga rewards? Amen. Kasama ka sa listahan na may mga blessings? Amen. Hindi mo na-expect na magkakaroon
maliban kung ikaw mismo ang sumuko. Amen? Ikaw na yun. Nangako na, isinulat na. Pupurahin yung pagbumayo. Talo. Minsan ang Kristiyano nangihina. Diba? Nagkakasakit. Walang gana. Ganun din yung pananampalataya, kapatid. Pero may lunas, may pagaling. May lakas. Amen. Hello. Sino hindi nagkasakit? Kaya hindi ko alam. Nagkakasakit yung kaluluwa mo, nanghihina ka. Pero may lunas dyan. Lumbat ka mag-charge ka sa Diyos. Amen. Nagigilig pa. Sino yung charge mo? Ang Diyos na nangangako ng bugay na may pato. Hello? Amen? Yung mga gadgets na yan, lobat. Ay, wala na ako, lobat na ako. Di ba naghanap ko yung charger? Oh, di ba? Ay, wala na power, shutdown eh. Pag hindi ka nag-charge sa lobat, shutdown ka na kapatid. Ano nangyari sa shutdown? Walang power. Amen? Papatayin ka ni Satanas dahil wala ka ng buhay sa Diyos. Ano ko ba? Ganon! Dapat ganon, lahat ng ganon! Naghahanap ng charger pag malulubat na. At bibigyan po yun ang pananalangin. Kaya, pananawagan sa Diyos. Hindi po ba? Magiging akin, sabi ni Nika, magiging akin sila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y tumilos, itatangin ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila. Tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Amen. Hello? Kung marami kang problema pag umiiyak ka, kanina mo nare-rekta yung luha ko. Tayo mga tao, puro tayo pagluha. Wala itong extended sa problema, magigigat, mag-ibang size, small, medium, large, extra large, di ba? Extra! Mag-extra small, simple-simple, di na kaya, ayaw mo na mag-choose, may problema, ang extra small pa rin may problema. Doon sa mga lingkod ng Diyos, double XL! Or XL! Nanginginig na doon paano lalaban. Pero may Diyos. Amen. May Diyos naman. Amen? Laban lang. Ang sabi niya, bakit kayo tunadalang tabi mo nung ako ng dito nakakakilabot ko mo unawain mo? Dito pa ang Diyos, dito ang Diyos, dito ang Diyos. Sabi niya, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masasama. Sabi sa unang binasa, yung may mga pakinabang tinipon sa sisidlan, yung walang pakinabang itinatapon. Dito raw makikita yung pagkakaiba, sabi ng Panginoon. Di ba? Yung masasama. Sabi niya rito, pagkakaiba ng mabuti at masama, ang tao naglilingkod sa Diyos at ay hindi naglilingkod. Alam mo naman na ayaw mo sa Diyos. Alam mo na ayaw mo sa Diyos. Umaasa ka sa Diyos. Kung gusto mo sa Diyos, umasa ka sa Diyos. Pag ayaw mo sa Diyos, huwag ka lang umasa sa Diyos. Umasa ka na lang sa sarili mo, kaya lang nisira yung partner. Pero kung sa Diyos ka, umasa ka sa Diyos, partner kayo ng Diyos. Diba? Sabi na si Sir Junalisa, ang tagal-tagal kong hinanap ang Diyos. Nung nakalaga ako, nandito na pala. Amen! Natin si Lord, ba? Ang tagal-tagal kong hinanap ang Diyos, nandito ka lang pala. Bakit sinabi? Hindi ba alam na yung katawan ay templo ng Diyos? Amen. Namamahay ang Diyos kung ikaw ay ang Espiritu mo ay nasa Diyos. Amen. Di ba? Sagutan mo yung mga pinansin mo ikatabi mo. Di ba? Takitan na kay kaya mo. Di ba? Sanod ka na din. Di ba? Di ko lang tulong. Wala akong tulong. Pagkain mo ba? Anong tulong ang kailangan mo? Material? Spiritual? Physical? Anong bagay? Lahat yan nasa Diyos. Amen. Hello. Kung gusto mo magtagumpay ang buhay mo, ako nangihinang tao, nangihinang, nakaramdam ng pagod. Minsan, antok, wala ka nang ganang magbasa kasi pagod ka. Pero, iisipin mo mabuti, hahanap
ito yung kalagayan mo. Kung kaya magsakripisyo ng araw para ikaw makapag-quiet time ng maayos. Huwag mong paglinyakan yung araw na rin kakakita. Kasi ang kapalit nun, yung kalaniman na pag-unawa mo sa Diyos na hindi kaya bilhin ng isang araw na kikitain mo. Hindi po? Amen. Ganun kabuti sa Lord. Ang saya-saya ba? Pinag-aaral sa ibang verse ko ng Panginoon. Hindi po ba? Ang sabi sa Ephesians 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Ay, maraming na akong Kristiyano ngayon, mayabang ka. Kinakabagan ako ng Diyos kung bakit ako natuto maging Kristiyano. Kristiyano na ako ngayon. Naaalala nyo, nag-aral kami ng Bible school. Diba? Pero kami isang teacher, sabi niya, mahusay ako dyan. Ako rin kasi subject akong Pilipino. Kung kailangan nyo kapag tawagin nyo lang ako, mahusay ako dyan. Wala siya dahil nga pa mahangin lang ano. Kung ako, sabi ko ikaw Pilipino, yun bilang mahirap ilang subject. Kung kailangan nyo na magtuturo, tawagin nyo lang ako. Alam ko yan, mahusay ako dyan. Sa Jesus is better, kung lang mahusay. Isa lang ang mahusay. Amen. Yan ang nakasabi ng pangalan. Hindi ako, hindi ko, hindi ka, hindi pastor, kundi kaya ang mahusay. Amen. Pinagkaluban ka na, mayabang ka na. Kala mo, ikaw na yung mag... Diba? May ganun din. Kala mo, kapapasiwala mo yung Diyos. Matapos mo kanin mo sa barkada mo, pagdating, katayo ka rito, para ikaw na yung mahusay. Magprotokto ka na, magdadrams ka na, samantalang worldly ka naman. Uy! Bagay mo sa akin, sa church na ba ika eh? Isinasalang ba ika ano yung mga ano? Yung mga ano? Kasi sa aming church, pag may dumating na mahusay, kahit hindi ako, isasala. Ay, walang ganyan sa Jesus is my life! Sasalain ka na Diyos sa pamamagitan ng pastor bago ka humawak ng instrument para ka mag-worship! Sasalain ka ng Diyos para humawak ng para pagpalit mo ang Diyos sa pamamagitan ng dinig-dinigan mo kung kaya isasalang ka? Babagsak ang Diyos, walang lalago dyan. Pinapasok na ng virus! Amen? Amen ko ba? Ganun po! Mahirap! Bago ka makarating dyan, uupo ka ng malalim sa Lord. Didisiplina ikaw mula sa iyong pagkabata, ang ikaw maging bisita sa Diyos at ikaw maging pulit! Araw-araw ang didisiplinahin ng Diyos! Pero nagtagumpay siya. Sa kabila ng pagdisiplina, linggo-linggo, umiiyak, tahimik na sumusunod. Nakagrapit na sa worship team, nagdadrag sa mga awit, palakpakan natin sa Lord! Nagpadisiplina, nagpasala, lumusot. Amen? Lumusot! Yan po ang buhay sa Lord. Hindi, kasi marunong ka dyan ka ng no. Hindi ang puro talino. Kung walang pagsama ang Diyos, wala. Amen? Hindi na matatapos, sorry sa Lord, pero salamat sa Panginoon. May naunawaan po ba kayo? Yes. Hindi lang tayo pakikinig, hindi po kayo po. Tayo yung mga malakayan, nandaan pa tayo ng tao, hindi nila gusto na kasi hindi naman tayo magdala. Tayo yung mga Kristiyano nakaupo sa church. Amen. Tayo yung mga malakayan ng tao. Para dalhin sa Diyos. Amen. Eh po, tayo na kayo tumayo sa Panginoon. Hallelujah.